Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po si Johnny the Bagger, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan naman po natin ngayon, eto pong press con ni Sara Duterte. Sabi niya po, hindi raw niya kailangan ang posisyon bilang Vice President. And then, pag-usapan din natin, eto pong galaw ng mga political parties ngayon. Okay? Particularly na po itong mga Villar at saka itong NPC, yung itong mga Nationalista Party ng pinamumunuan ng mga Villar at saka ito pong Nationalist People's Coalition. Okay? Ah, ano ba 'to? Alam naman po kasi natin talaga, sa darating pong halalan, hindi po ang PDP laban, nandapa na yan, eh. Hindi po ang PDP laban ang magdidikta ng laro, kundi ho ang mga Marcos supporters. Okay, yun ay maliwanag do'n. Kasi kung hindi po totoo yung aking sinasabi, bakit po sila nagsusumiksik dito po sa makipag-coalition dito ho sa Partido Federal ng Pilipinas at saka diyan sa lakas CMD ni SMR, 'di ba? Bakit hindi rito sa partido ng mga Duterte? Etong partidong ini-snatch nila kay Coco Pimentel, yung Padapa Laban. Tinanggal nila yung laban, tinira yung PDP, tapos ngayon ginagamit na naman nila yung laban. Ang gulo, 'di ba? Oh, eto yung press con muna ni Sara. Speech ni Senator Risa Ontiveros. Ulitin ko lang para sa inyo kasi baka malayo sa microphone kanina. Nakalagay doon, alam ko po na ang daming kalat ni Duterte. Nahirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya ay talaga namang nanunuot sa ating lipunan. Parang mansa na napakahirap tanggalin. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. So nakikita ninyo na meron na siyang bias. Ngayon, kanina sa budget, sinasabi niya na, this is a duplication. Sinasabi ko naman, hindi naman tayo pwedeng humindi sa mga taong lumalapit sa aming opisina eh. Kasi opisina ng gobyerno yan. Pwede bang magsabi ang gobyerno na, ay nako, hindi kita pwedeng tulungan. May oath ako. Anong sinabi ko doon? To do justice by every man. So ibig sabihin, hanggang sa makakaya ng opisina, ng Office of the Vice President, ay magbibigay kami ng tulong. Depende kung ano yung tulong na hinihingi ng tao. Yan yung example ng politicization ng budget. Exactly, yan yung ginagawa mo. 'Di ba? Yan yung ginagawa niya. Oh, binasa mo pa talaga, ha? Ano yun, Prof? May mental health issue 'tong si Sara. Talaga naman, eh. Isipin niyo layo-layo ng tanong pinag-uusapan nila, 'di ba, na, gusto niyo ba na i-ano natin sa parang i-align natin sa ibang mga government agencies yung pondo. Kasi imbis na magbigay ng 10 milyon para dun libro yung pinag-uusapan dun, eh. Tapos yan yung nasa utak niya, yan yung kanyang ibinanat, yung kanyang 'di ba, ang layo ho talaga ng kanyang sagot doon sa napakasimpleng tanong. Dadalawa na lang yung tanong, eh, hindi pa nasagot ng maayos. Hmm, Yung mga ganyan. oo. Yung kanyang pinaliwanag po, yan po yung perfect example ng pamumulitika. Yung kanyang sinasabi, actually, para na naman po siyang dumura pa itaas at bumagsak sa mukha niya. Pinag-uusapan nila, kahit na i-deny nila, Ating pinag-uusapan impeachment. ng members of the House of Representatives. Kasi meron pa naman kaming mga kaibigan dyan sa loob na hindi lang nagsasalita dahil takot daw. Oo, 5 piraso. 5, yung mga taga Davao, yung mga taga Mindanao, 'di ba? Sila. So sinasabi nila, it's openly discussed yung impeachment. Naku, hindi ko alam sa kanila. Basta kami, inaantay lang namin ang kanilang gagawin dahil expected na yon na gagawin nila. Kasi ano ba ang gusto nilang gawin? Gusto nilang pabagsakin ang pamilya Duterte sa politika. At hindi lang siguro politika, sa personal din. Dahil sinama nga nila yung asawa ko, di ba? He's a private individual, pero sinama nila sa harassment nila. Example lang, Okay.
sinama yung asawa niya at sa private individual. Bakit kapagka private individual hindi pa puwedeng gumawa ng mali, 'di ba? Kaya nga kung wala pong ginawang mali, 'di ba? Bakit hindi harapin na lang? Noon pa yan, eh, noong 20 kopong-kopong pa yan, panahon pa ng tatay niya yun, eh. Oh, bakit hindi nila sinagot ng maayos, 'di ba, yung investigation doon? Eh, di sana natapos na. Oh, eh, nangyari, buhay pa pala buhay pa pala etong si Jimmy Guban, buhay pa pala si Trillanes, 'di ba? Oh, di binalikan kayo ngayon. Oh, yun, eh, mga investigation lang yun, pero yung isinampa ngayong mga kaso, eh, talagang mga makatotohanan talaga, 'di ba? Tsaka ano pa yung sabi niya, Kasi ano ba ang gusto nilang gawin? Gusto nilang pabagsakin, pabagsakin. okey? Kayo nga yung gustong magpabagsak mismo sa pamilya Marcos, eh. Sila yung gumagawa nun, eh, 'di ba? Tatay niya unang-unang bumanat ng bumanat. Oh, eh, noong 2021 pa lang hindi nga tayo umimik, eh, 'di ba? Pilit pa nga nating ayaw paniwalaan na si PBBM yung tinutukoy niya ro'n na nagco-cocaine, may bagahe, bla, bla, bla. Oh, pero nung talagang, nanalo nung nag-file na ng COC talagang binanatan na si PBBM, tapos hindi napagbigyan sa confidential funds last year, tinira ng tinira ang House of Representatives at ang presidente natin. 'Di ba, kung ano-anong mga fake news ang pinagagawa ng mga alaga nilang mga vloggers at saka mga hmm, influencers nila laban sa First Family. Dahil alam nila hindi naman sila papatulan. 'Pag pinatulan sabihin nila, "Oh, don't be sensitive, mga taong gobyerno kayo." 'Di ba? Eh, paano kung katulad ni Mayor Capil nandidemanda, yari kayo ngayon. House of Representatives na iniimbestigahan yung kanyang mga desisyon noong siya ay Pangulo pa. Oh, tawag lang niya ro'n, itong House of Representatives, which the Quadcom ang tinutukoy niya rito, eh, iniimbestigahan yung mga desisyon daw po ni, dating Pangulong Duterte. Actually, ano ba yung desisyon niya noon? Nagresulta yun, Sara, sa pagkamatay ng maraming mga kababayang walang kasalanan. Okey lang nga sana kung ang mga napatay yung mga ano lang, eh, sa'kin okey lang, yung mga addict, yung mga tulak diyaan, yung mga peste talaga sa lipunan, yung nagkakalat ng illegal na droga, okey lang po sa'kin 'yan kahit gilingin pa 'yan at gawing fertilizer ang tatay niya. Pero yung mga kabataan, yung mga inosenteng indibidwal na hindi man lamang kinompensate properly ng Duterte administration, at binansagan pa silang pamilya ng mga addict, tinawag pang collateral damage. Yan po ba makataong sistema? Hindi 'di ba? Yan po ba ang malasakit, Duterte? Kapagka napatay ka at hindi ka kaalyado nila, ang tawag sa'yo collateral damage lang. Para ka lang isang asong napadaan at nasagasaan ka, "Ay minala, sorry sayang, cute pa naman." 'Di ba? Oh, yan ho yung, malasakit, Duterte. Tapos meron tayong ICC na Hmm, complaint against sa kanya. Tapos merong plunder cases na final against President Duterte. Tapos doon tayo papunta sa akin. Hinahabol-habol nila yung confidential funds. In fact, nung sinabi ko to express goodwill, sabi ko, at saka para hindi na tayo magkagulo, o sige na, we'll shoot blind sa projects namin. Huwag na natin gamitan ng confidential funds. Pwede pa rin naman yan, pero mas mahirap. Kasi you cannot purchase information. You cannot give rewards. Hindi mo mahahanap kung ano yung tinatarget mo sa security issues and peace and order. Tapos, ito ang impeachment na pinag-uusapan nila. Tapos narinig nyo, di ba? Anong play ni Castro? Ang sabi niya, kukunin namin lahat ng mga papeles sa loob ng COA. Saan ka naman nakahanap ng constitutional body, constitutional commission, at ang House of Representatives, uutusan niya ang isang independent commission na ibigay mo yan lahat sa akin. Ano, sila ang mag-audit? Hindi pa nga tapos yung audit. Pero alam na natin, nahahabulin nila dyan ang paninira nila sa akin. Tapos, pumunta tayo doon sa aking kapatid at sa aking asawa. Pinailan nila ng drug smuggling cases. hmm. Based on ano? Based on name dropping, based on chismis, based on hearsay. So Based on tsismis, based on hearsay, magkakaalaman 'yan. Kasi kung hearsay lang, hearsay yung sinasabi nila nila Mato Bato,
Eh, may mga personal knowledge sila, eh, mga kasama sila mismo ng tatay mo, eh. Nakita nila, eh, yung sinasabi ni Asierto, yung sinasabi ni Jimmy Guban, 'di ba? May Taguba pa yung isa, oh. Pare-pareho yung mga sinasabi nila, consistent sila. Papaano 'yan? Abogada naman si Sarah and I'm sure alam niya yun. Kaya lang, ito ano 'to, nakikita ko po rito defense mechanism na ito. Lalo na yung pinakamabigat na magiging problema niya nga po ngayon, etong impeachment laban sa kanya. Tingnan niyo rito sa kanyang press con na 'to. Actually, ang, ine-expect ko nga rito, eh, dapat siya yung babatuhin ng tanong, eh. Kaya lang siya yung nagdi-discuss, tapos tatalon na naman dun sa ibang topic. Wala yung iisang, let's say, let's talk about the impeachment first, and then the cases filed against my family, 'di ba? And also, case, ICC, yung mga gano'n dapat, kumbaga ho, naka-bullet or naka-itemized yung kanyang topic kung siya yung magdi-discuss. Kasi hindi naman nanggagaling sa mga nasa harapan niya, ewan ko kung sino-sino yung nandun, 'di ba, yung mga tinatanong na sinasagot niya. Nakikita ninyo yung gusto nilang mangyari. They want to project the family as corrupt, as criminals, as walang kwentang mga tao, kundi para sa pansarili lang nila. And bakit pa? Bakit? And all because, sinabi ko na dati, we are a threat to the perpetuation in power of people na interesado maging, sabihin na natin Prime Minister, kung matuloy yung niluluto nilang tsa-tsa, o Praning talaga 'tong mga 'to, eh, 'no? So, ang pinatatamaan na naman niya rito, sila raw yung threat doon sa tawag dito, pangarap ni Martin Romualdez na maging Prime Minister. Kasi kung matuloy nga naman daw po yung nilulutong tsa-tsa, kung 'di ka ba naman pala talagang sangkaterbang naku, ewan ko lang, 'di ba? Sus Mariosep. Ang hinihingi ng presidente na charter change is sa Econ Chacha, Economic Chacha. Yun po yung mga provisions na yun. Another thing that I would like to point out here ay si mismong partido po nila ng tatay niyang magaling, ang partidong Padapalaban, ang nagsusulong ng political amendment sa ating saligang batas. Oh, 'di ba? O sige, sagutin niyo ho mga kapatid. Lahat ng nandito sagutin niyo. Sino sa kapartido ng tatay niya ang kahuli-hulihang nagsampa ng proposal ng pag-amyenda sa saligang batas? At political provisions po yung kanyang gustong talakayin. Oh, sino po sa kapartido ng tatay niya? President kung hindi maluto yung tsa-tsa nila. Correct, si Robin Padilla ho yung nagsampa niyan. Ngayon may nagtatanong. Depende ma'am sa tanong nila. Kung kaloko naman yung tanong nila, di pa dapat kaloko din yung sagot mo. Umayos naman yung Bakit maloko ba yung tanong ni Risa Ontiveros doon? Tinanong ka lang naman doon, eh. Okey lang ba na align natin ito? Nakalimutan yung exact term doon na binanggit niya, eh. Sa ibang mga government agencies because, meron ng mga ibang, government agencies na meron ng ganyang mga ganyang, ginagawa. So, mas madali na 'di ba, magagawa yung mga proyekto ninyo. And still a credit sa kanila pa rin naman kay VP Sara siyempre. Epal 'yan pagka halimbawa distribution ng libro, halimbawa, mga palibing sa patay, 'di ba? So, guarantee letter na lamang ang i-issue nila at nakasaad doon ang magbabayad ay ang ahensya na akma rito. For example, para sa mga sickness, so we have the DOH, 'di ba? O eto yung magha-handle, magbabayad doon. O kaya naman etong si PCSO, 'di ba? O kaya naman kung 'di si PCSO, nandiyan naman yung, tawag diyan, si PhilHealth, yung mga gano'n. Oh, yung, libreng palibing, so we have the DSWD, 'di ba? So hassle free. Yun nga lang po, wala silang hahawakang pera, 'di ba? Oh, hello Diane Espiritu Santos. Amen. Ay, 'di ba? Wala wala lang nga kayong hahawakan ng pera. Do'n po siya nagagalit na wala siyang hahawakang pera
At ang, ikinagagalit niya nga po ay pinopolitika daw po ang kanilang budget. Alam niyo kung akong cabinet secretary, okey na sa'kin yun. Isipin niyo ganito ha, maggagawa na lamang ako ng mga project, 'di ba? Gagawa na lang ako ng mga paraan para makatulong sa tao. Tapos iko-connect ko lahat sila, "Oh, meron tayong, connection sa ganitong ahensya ng gobyerno. This is the guarantee letter. O dalhin mo 'to dun, pambayad mo, pakita mo. Magbabayad sa'yo etong, etong, opisina na 'to, o galing sa amin, sigurado 'yan." Tapos tawagan mo yung, tindahan o kung sino man yun, kung tindahan ng kabaong o ospital 'yan, tawagan ninyo na yung, pasyente ninyo may dalang guarantee letter from the Office of the Vice President na ito ay, ang payment nito ay manggagaling with agreement dito sa Department of, tawag dito, DSWD o kaya dito sa ano, dito sa, PCSO manggagaling ang payment. Depende dun sa guarantee letter. 'Di ba, gano'n lang naman kasimple yun. O bakit pinahihirap niya yung buhay niya? Kasi nga po yung pera. Pera-pera talaga. So yung sinasabi niya na gustong i-portray lang po ng, mga tao ng gano'n, eh, yun po yung nakikita namin sa inyo, 'di ba? 'Pag usapang pera nauulol kayo, bigla kayong nati-trigger. Nang maayos din naman yung sagot ko. Nakita niyo naman kanina, nung nagtanong na si Senator Grace Poe, sinagot ko ng maayos. Ah, sinagot niyo ng maayos. Oo naman, kalaunan. Sa amin po kasi, we put line. Hindi po kami nagkikriss-cross ng problema namin. Tulad po ng sinabi ko sa amin mag-asawa, kung issue niya yon, ang drugs money. Ay naku, tama ka na nga diyan. Ito na pag-usapan natin. Ang impress ko niyan, gulo. Okay, so ito ho yung, usapan naman po natin ngayon dito, yung impeachment niya nga. Ito yung sabi ho ni VP Sara, 'yan, "Hindi kawalan sa akin ng posisyon ng Vice President." Sabi niya, 'di ba? Hindi, "I'm not at all bothered 'pag, paalisin nila ako dito or i-impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon na 'yan, ang posisyon ng Vice President." Oh, eh, di lumayas ka. Hindi ho ba? Kung totoo yun, na hindi sa'yo ano, sabi nga nito ni ano, ni, Jao Hundan, eh, di alis. Plastic si Sara, plastic si Sara. Walang hiya. Tapos ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw. Oh, eto ha, kung hindi sa'yo kawalan VP Sara, oh, dapat bukas o sa loob ng 1 buwan resign ka na. 'Di ba? Resign ka na, 'wag mo nang hintayin yung impeachment. Meron po talaga kasing magfa-file ng impeachment. Gusto niyo bang sabihin ko na sa inyo kung sino? Oh, type 1 kung gusto niyong malaman, kung sino ang magfa-file ng impeachment laban po kay Orocan ay kay VP Sara. 'Di ba hindi nga raw po siya plastic, sabi pa niya nga kahapon. Pagdating sa international relation, I am very cordial. Ah! Very cordial. So, sabi ko, "Teka, ano ba ibig sabihin sa Tagalog?" Tangina bigla ako nabobo sa ibig sabihin ng ng cordial, eh. Sa ibig sabihin ng cordial, ito yung, seryoso, taimtim. Anong koneksyon dun? So, ibig sabihin kaya pala sa sobrang kataimtiman, hindi ka na hindi ka na makapagkomento? Okay, so malalaman niyo po yan maya-maya kung sino yung magfa-file ng impeachment sa kanya na talagang gigil na po, okey? Sabi niya rito again, hindi. Siguro tanong sa kanya, "Are you bothered, on the possibility of being removed from the office or facing impeachment?" Sabi niya, "Hindi, I'm not at all bothered. Pag paalisin nila ako dito or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon na Vice President. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbong President. Hindi ko gustong tumakbong Vice President. Tumakbo lang ako dahil kailangan mapatuloy yung development projects sa Mindanao, sa Visayas at sa Luzon. Eh, di sana nagpresidente ka, Inday, 'di ba? Kasi ang Vice President po, wala naman po talaga silang ano, wala naman po talaga silang, um, mandato, wala silang official function. Ang kanila lang ang sa Office of the Vice President, sa VP mismo is replacement. Yun lang po talaga, 'di ba? Oh, plastic si Sarah. Okay, eto ho yung gustong magsampanan ng kaso talaga kay Sarah, the Makabayan Block. Okay, sabi niyan, Makabayan Block Malls
impeachment props versus Sara Duterte over confidential funds. 'Di ba? At yan po yung nagti-trigger kay Sara after she learned na hinihingi po ng Makabayan Block ang mga dokumento sa COA. Anong petsa yan? 2023 pa lamang. August 25, 'di ba? So, almost 1 year. Excuse me, almost 1 year. Sabi niya, nais ng Makabayan Block na magsampa ng impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte o laban kay Sara. Dahil sa umano'y hindi otorisadong paggamit ng kanyang opisina ng confidential funds noong 2022. Lumabas sa budget briefing ng COA na mayroong 125 million confidential funds ang OVP pero di umano ito kasama sa 2022 General Appropriations Act. Kaya lang ho hindi ito maisampa-sampa ng Makabayan Block kasi po yung audit hindi pa po ano na red flag pa lang naman So hindi pa ho completed. Ngayon completed na ang audit ng 125 million confidential funds. At doon sinubmit na rin po nila yung kanilang liquidation saan nila ito ginamit. At sinabi na rin niya mismo on the record ng Senado at ginamit nila sa tree planting yung 1 million trees, libreng sakay, 'di ba? Tapos yung mga munting puhunan, mga ganon-ganon. So talagang malinaw, sabi pa nga niya, lahat ng ginagawa ng OVP ginagamitan nila ng confidential fund. So ano 'yun? Wala nga siyang diniscuss doon na sinunod namin ang guidelines, wala po. Nung nagngangaw-ngaw siya doon, inaaway niya si Franz Castro sa harapan ng mga teachers, sabi niya, si Franz Castro sige nagngangaw-ngaw, pero wala naman daw nagawa. Natural, congresswoman yun hindi naman yun nakakapagpatupad, 'di ba? Tapos sabi niya nga maaga pa daw nakasubmit na yung kanilang audit. 'Di ba? Yes, Lance Karen, Jane, thank you. 'Di ba? Yung audit nila maaga pa raw nakasubmit. Okay nga po yung walang problema sa audit ninyo, sa audit report niyo sa compliance ninyo. Ang problema roon is nag-comply ba kayo sa tamang paggastos ng confidential funds? Kasi may guidelines ang pera na 'yan. Ginamit niyo lang ng gano'n-gano'n sa mga existing projects daw nila. Kaya naubos agad ng 11 days. Paano na pala kako itong 10 million do'n sa libro? Kaya po, ito ho yung napipinto na maging trigger po para ma-impeach si Sara. Kailangang ilabas, subpoena juris tecum or take home ng Kongreso yung mga dokumento na yon yung audit po. So, siguro na-figure out na nila na may nilabag talaga silang batas ang OVP dahil hindi nila sinunod ang regulations ng confidential funds. 'Di ba? Ngayon, recently, eto pong tatlong partido, tama ba? Na itong Lakas CMD, tapos ang Partido ng Pangulo, yan. Yung Partido Federal ng Pilipinas, and then ang Nationalist People's Coalition, sino pa? Itong itong mga to, taga-NPC, yung mga yan. Okay, si Don Gonzales. So, tatlong political party. Okay? Tapos etong kay speaker. Ang tanong, sino na lang po ang kulang dito? Yung una, 'di ba? Yung partido ni Pulong, maliwanag na nauna na sila na sanib puwersa dito po sa Lakas CMD. Tanging hindi na lang po gumagalaw dito, hindi ako nagkakamali, Aksyon Demokratiko at saka ang Liberal Party. Pero puro mga mahihina, walang magagawa yung mga yun And then eto hong lalo na, syempre hindi sasali yung PDP laban diyan, 'di ba? So wala ho talaga silang kalaban-laban. Now, ang galawan pong ito talaga hong ikinababahala nila 'yan. Yan yung meeting nila na naganap with SMR. 'Di ba? Tito Soto, maganda yung naging takbo ng kanilang pagpupulong. Of unity and shared purpose. Of course, under the leadership of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., the top political leaders unite to forge a strategy. So we met last night, all the political party leaders of the major political parties in the Philippines. Present were top officials of Partido Federal ng Pilipinas
headed by its party president, South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo, the executive vice president of PFP, Anton Lagdameo, the top official of Nacionalista Party, headed by Senator Mark Villar, the political party officials of National Unity Party, represented by its party president, Congressman El Rey Villaporte. The political party officials of NPC were also there, headed by former Senator Tito Soto, and of course, the party officials of Lakas CMD, headed by our party president, House Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez. So we'll be meeting again soon to discuss things which will unite and forge a united team for the 2025 midterm election. Okay. You attended a meeting last night with top leaders of major political parties. Yes, that's true. May we know something about I it? was representing the party of Nacionalista along with Senator Mark Villar and Combambi Emano. So there were basic discussions on how the alliance can have a harmony in fielding candidates for the Senate, for the provincial candidates and the city candidates as well. So far yun pa lang. Kumusta po yung naging meeting, sir? Okay naman, very fruitful naman. Diba? So, okay naman po yung naging meeting. Very good. Okay. So, ilang political parties po ito, mga kababayan? Ang kinakailangan lamang po natin dito, ilang piraso lang naman ba yun? Diba? So, tignan nyo sa kasalukuyang setup. Kasi po, yung impeachment, we're talking about impeachment So, titignan po natin ito sa kasalukuyang setup ng ating Senado. And again, why? Because the impeachment must be carried prior to 2025 midterm election. Kasi after election, pag nagsipanalo na yung mga tao dyan, ano na yan, iba na kulay ng mga yan. Wala na sila kasing interest na pinangangalagaan. Diba? Ang interest nilang pinangangalagaan sa ngayon ay makasama po sila sa Uniteam 2.0. Right? And therefore, magsasakripisyo yung mga yan. Dati nilang kaalyado mga Duterte, pero mukhang, di ba? Ako, tingin ko kung magkakaroon ng mga sakripisyuhan po rito mangyayari, 18 votes po ang makukuha nila. Under the rule of impeachment, kailangan po ay 2/3. So, 24, ang 2/3 po ng 24 is 16 members. Okay, para ma-impeach si Sara. Ang nakakatakot dito, sinasabi ni Sara, okay lang naman kahit natanggalin nila ako or ma-impeach, hindi na po siya pwedeng tumakbo. Kahit na mag-barangay chairwoman, hindi na po siya po pwede dahil magkakaroon diyan ng tinatawag na tawag dito, yung perpetual disqualification sa kanya. Hindi na siya makakakandidato, hindi na rin po siya pwedeng iboto, natural, pero pwede siyang bumoto. Yun na lang pwede niyang gawin. Okay, sabi rito tignan niyo yung bilang So kasalukuyan po ang Nationalist People's Coalition meron pong 5 senador, ang Nationalista po ay 4, ang PDP Laban ay 4, pero ilan ba ang re-electionist sa kanila? Bato, Tolentino na lumayas na sa kanila, nag-independent. Tapos si Bongo, sino pa? Wala na, yun na lang, di ba? Dalawa? Kasi si Tolentino nag-independent. And then, ang independent po natin dito ay 6. Okay. So, rito ho sa mga re-electionista na naaririto, ilan ang mga re-electionist dito, mga kapatid? Lahat po ng may isang termino pa lamang. Okay? So, eto syempre, eto hong walang makatuldok na yan. No? Yan yung mga definitely hindi po yan boboto against the impeachment of Sara Duterte. So etong nationalista, malamang po talaga namang etong si Cayetano, yung dalawang Cayetano na yan, malamang po yan i-dispatcha nila rin ng mga Duterte. And then ang Binay, ng una, meron ho kasi sila Nancy Binay na
kapatid, which is mas gusto ko naman 'yun kaysa rito kay original na Fiona. Kay Nancy Binay, biro lang. Original na kay Nancy Binay nga, okey na si Abby Binay mas magaling sa kanya 'yon, mas okey 'yon, mas simple, mas magaling magpatakbo ng Makati at yung serbisyo okey talaga. So, siyempre kahit na may away-awayan magkakapatid na 'yan, hindi nila isasakripisyo na hindi makasama sa Unity Team 2.0, okey? So, pasok 'yan, si Binay, si Nancy, i-impeach diyan si Sara. Pia Cayetano gano'n din. Lito Lapid, definitely, 'di ba? Kailangan niya. At saka nasa listahan ito ng, unofficial list ng, Unity Team 2.0 senatorial slate, 'yan. So, ilalaglag rin niya 'yan. So, meron na tayong 3. And then, Amy Marcos, natural kahit nasyonalista 'yan, imposibleng ilaglag niyan si Sara, 'di ba? Kasi kay, Super Ate, mas matimbang po ang dugo ni Duterte. Mas matimbang ang dugo ni Duterte kaysa sa dugo ni Apo Lakay. Alright, so i-discount na natin si Amy kahit nasyonalista 'yan. Dekorasyon na lang 'yan do'n, eh. And then Coco Pimentel, outgoing ito, definitely kaaway rin ito ng mga Duterte. So, kaaway ng mga Duterte, definitely impeach si Sara sa kanya. Grace po, gano'n din, 'di ba? Kasi nga magiging banta kasi I'm sure na itong si Grace po, may pangarap pa itong tumakbo uling pagkapangulo sa 2028. Oh, kasi 'di ba ano na siya, graduating na siya ngayon. Sa 2028 pagkatatakbo siya. Oh, either magpangulo o tumakbo siya na senadora uli, pero mas magandang takbuhan niya pampanguluhan. Bakit? Wala siyang Marcos na kalaban, 'di ba? Ang makakalaban niyang posible rito, si Sara Duterte. Oh, pero kung mai-impeach nila si Sara, ang ending po nito wala na po siyang Sarang mabigat na kalaban, 'di ba? So, usap-usap na lang sila nila Gibo Teodoro. Oo. Kahit na si Amy pa kumandidato, hindi na po 'to bibitbitin ng mga loyalista. Dahil sa ginagawa nito, mas matimbang ang dugong Duterte na sumisira sa kanyang kapatid at sa bansa natin, 'di ba? So, ibabasura natin si Amy. And then Bong Revilla ng Lakas CMD, matik na 'yan sa partido pa lang. And then, Tolentino ng Independent, iniwanan niya na sina Duterte, siyempre re-electionista 'yan. At ito po ay kabilang din po sa initial na listahan ng mga kandidato ng Unity Team 2.0 next year. So, i-impeach din yan si Sara. So, gano'n lang yan, eh. Slot kapalit ng, impeachment vote. Oh. And then Cynthia Villar, kahit nakaalyado yan ng mga Duterte, wala pong magagawang tulong ang mga Duterte sa kanila para mapasok sa slate etong kanyang isa pang anak, yung babae ano nga yung pangalan nung, anak nitong babae? Oh, 'di ba? May anak na babae niya, gusto niya maipasok rin sa Senado. So, dalawa na naman. Meron na siyang, isang lalaking anak do'n, si Mark, na tahimik lagi, parang hindi senador. Tapos papasok niya ngayon etong, isang anak niyang babae. Oh, para makapasok kailangan impeach niya si Sara. Okey, alam niyo naman ang mga Villar. Interest ang mahalaga. Alan Peter Cayetano, Independent, i-impeach din 'yan malamang. Kasi pumipitik na rin 'yan sa mga Duterte. Nakita na rin niya kahapon ang kapraningan ni Sara, hindi talaga puwedeng maging presidente. At kung may pangarap din si Alan na magpresidente sa 2028, magiging kalaban niya si Sara, malalagay siya sa alanganin. Kasi nga still, kahit ganyan po si Sara, malakas pa rin ang PR nila na siya yung susunod na magiging presidente. Kapag hindi naka-counter 'yan, kailangan nilang ma-counter po 'yan na yung mga makakalaban ni Sara na permanente na po siya talagang disqualified. Yun, hindi na siya makakandidato. Bakit? 'Pag na-impeach po kasi hindi na po ang impeachment decision po, hindi po ito contestable before the Supreme Court. Ulitin ko, hindi po puwedeng i-contest ang desisyon ng impeachment court sa Korte Suprema. I will explain later. Okay, ngayon dito naman po si, JV Ejercito ng Independent, Nationalist People's Coalition.
Kahit na nag-ano eto nakitaan na po natin ito ng, swing mode, 'di ba? Naalala niyo yung boto para harangin yung, contempt kay Kibuloy, oh. So kung eto pong mga Villar, sinusulong nila si Camille, makapasok, eto rin naman pong si JV Ejercito, no, na independent, gugustuhin din naman po nito na manatili ito sa tawag diyan, hindi naman siya talagang independent, taga-NTC siya, eh. Gustuhin nito manatili talaga rito sa partido, lagi naman siyang nandiyan, eh. And then, Francis Escudero kaaway 'to ng mga Duterte ngayon. Hindi rin siya sa mga mga salita niya obviously, expression ng, pagkadismaya sa mga Duterte. Jinggoy Estrada, gano'n din. Dahil alam rin naman po ni Jinggoy at tsaka ni JV na ang tatay nila inimpeach ni Rodrigo Roa Duterte. At proud pa nga ito na pinagmamalaking inimpeach niya si Erap. No, it's time to retaliate. And then Win Gatchalian, so malamang rin kasi ang Nationalist People's Coalition, ano yan, solid yang mga yan, eh. Hindi yan yung tipo nitong katulad ng, Nationalista Party, mga Villar, na very, very dependent sa base sa 2022 election ha, ang, ang NTC talagang sila, may buong desisyon sila. Ang, Nationalista Party dependent sila sa ruling party. And now the ruling party is the Partido Federal ng Pilipinas. Pero ang pinakatunay na may lakas ay ang lakas CMD. Kaya nga rin sila nakikipag-coalition. Okay? So kumbaga po, ang partido ng Pangulo natin, ang PFP is just a dummy political party ng presidente. And the real party ng presidente natin, kumbaga, eto pong partido ni SMR. 'Di ba? Ni Speaker. Okay, and then Loren Legarda, ng NPC na naman, alam nyo na. Ontiveros, impeach talaga kay Ontiveros yan. And then Robin Padilla, alam nyo na, syempre, pro Duterte yan. Raffy Tulfo, ganun din, i-impeach niya rin yan. Kasi nga, 2028, mabigat na kalaban niya yun kung tatakbo siya. So, mas mainam, wala ka ng kalaban. Diba? Less gastos, less worry. Lalo't naglalaban silang dalawa sa mga surveys na palitan lang sila, nag-uungusan. Maliit lang ang diferensya nila. So the best way to ensure your winnability is to DQ your potential foe sa darating na halalan. And then Joel Villanueva, okay? Siguro ito si Joel Villanueva, baka hindi nito i-impeach si Sara. Palagi ko lang kung i-impeach niya, kasi 50-50 tingin ko rito kay Joel Villanueva, eh. Yan. And then, kasi ito talaga kung saan naman talaga dumidikit ito, liberal, di ba? Si Joel Villanueva, ng panahon ni Pinoy, dikit sila kay Pinoy, gano'n kay Duterte, tapos ngayon naman dito naman kay BBM. So still, lagi natin, meron siyang boto na siya i-impeach din niya. And then Mark Villar, syempre, for the sake of Camille, katulad ng nanay niya, di ba? I-impeach din niya. So kahit na hindi man niya i-impeach, makakuha ng 17 votes, di ba? Tanggal pa rin si Sara. Si Mig Zubiri. Kung si Mig Zubiri, alam ko medyo nababad trip din to sa mga Duterte. Kahit na siya po ay taga Mindanao. Di ba? So makakakuha po talaga ng nasa 17 up to 18 votes po to impeach Sara Duterte. Mula ho rito sa mga re-electionista, ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votes sa mga re-electionist at saka sa mga graduating po. Graduating po naman natin, 1, 2, 3, 4 ang graduating natin. And then rito po sa mga baguhang senador, yan po ang makukuha naman nila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 10. Diba? So, yun ho naglalaro sa ganyan. Ito ho yung listahan ngayon ng, yeah, that's correct. 16 po ang kailangan. So, kung 17, 18, that's too much. Diba? Yari talaga. At hindi kakayanin ni VP Sara yan na tanggapin ang katotohanan na magkakaroon siya ng perpetual disqualification.
siya na lang po ang pag-asa ng mga Duterte. Dahil etong mga kapatid niya, pagka hindi nakalusot yan sa ombudsman, non-bailable ang mga kaso niyan, pati nung tatay niya, 'di ba? Pati si Bongo yari. Oh, kulong yang mga yan. And then eto rin, tingnan niyo naman, eto si Camille, 'di ba? Amy Marcos kabilang sa ano, sa senatorial candidate na sabi nga diyan, to be endorsed by President Bongbong Marcos. Pero mga kababayan, sabi ko po sa inyo, ah, 'pag para po sa interes na ng kinabukasan natin, dapat po tayo na ho magdesisyon. The president may only endorse, but the power to choose, to determine our future is on us, 'di ba? Para ho ano, para ho masiguro natin na magiging maayos yung ating mga inilagay. Hindi yung alam mo na si Amy, tamad. Isipin niyo nag-file ng kanyang panukalang batas noon, yung, new omnibus election code, 'di ba? Tapos, ah, nagsampa rin siya para sa hybrid election bill na ginawa rin niya po noong, simula nung 18th Congress. Oh, pero walang nangyari. Ngayon namang 19th Congress, wala na namang nangyari because those bills are intended for nothing, 'di ba? So since, sumusweldo siya ng malaki buwan-buwan sa atin, na upo ngaw-ngaw lang ang gawa niya pero yung mga importanteng measures hindi niya nagagawa, basura natin. Bakit ayaw niyang mawala ang, tsismis ng, dayaan sa pamamagitan ng automation? 'Di ba, bakit ayaw niyang maging malinis? Noon kapagka bagong panalo tapos katatapos ng halalan, gustong-gusto niya. Kalaunan ayaw niya na. Kailangan ba ni Amy Marcos? 'Di ba, nagtatanong lang naman po ako, kasi kaduda-duda, 'di ba? Oh, and then eto naman si Camille Villar, kongresista, and then si Erwin Tulfo, 'yan. Mong Revilla, Tolentino, 'di ba? So, 'tong mga 'to talaga may dahilan para talaga i-impeach nila si Sara. Oh, Manny Pacquiao nagbabalik. I don't know kung, nag-improve na si Manny Pacquiao. Kasi kumpara mo naman kay Bongo kahit papaano mas may alam ito, 'di ba? Maganda yung panukalang batas niya, pinagtawanan lang natin kasi hindi kasi kalaban siya ni Tatay Digong. Yun lang yun, eh. Pero ang totoo maganda ho yung panukalang batas niya nun. Ang, kulang lang sa kanya yung, tawag dito, yung, experience, karanasan diyan po sa Senado lalo na sa actual na debatehan para ipaglaban ang panukalang batas. Okay, and then, eto naman pong si 'yan Cayetano, 'di ba, reelectionist. Tito Soto, definitely mang-i-impeach 'yan. Ping Lacson, ito okey talaga sa'kin 'to, botong-boto ko talaga 'to. Aby Binay, okey sa'kin 'yan, boboto ko 'yan. Lito Lapid, gusto nito talagang makasama rin dito, ma-endorse ng pangulo or else magiging permanente na siya sa Batang Quiapo bilang direktor. And then Benhur Abalos, DILG secretary, 'di ba? Okey na rin 'to, boto ko na rin ito kasi natuwa ako sa ginawa niya kahapon dun sa tawag dito, sa hearing, sa joint, Senate, KOJC hearing headed by, Senator, Otabs and the KOJC. 'Di ba? Kaya talagang, hindi rito sabihin ko na sa'yo mababasura ko lang talaga rito Amy Marcos. And then, kahit na sabihin natin okey si Camille, pero hindi naman po family business at saka eto pong si Mark Villar naman, wala pa namang napapatunayan sa atin, 'di ba? Kaya tama na muna sa Villar, ayoko, hindi ko boboto 'yan. And then Cayetano, okey naman si Cayetano bilang isang senadora, boto ko 'to. Tito Soto, Ping Lacson, Erwin Tulfo, okey naman si Erwin, 'di ba? Maski nung, talagang, trabaho, tulong sa pangulo, okey naman sa kanya. Nung nawala siya sa DSWD, wala rin naman siyang kapalag-palag dun, 'di ba? Wala kang marinig na masakit na salita, walang bitterness, okey naman.
Bong Revilla, ayoko yan. Ayoko yan si Bong Revilla. Pito Lapid, ayoko na rin yan. And then, Francis Tolentino, okay sa akin ito. Kasi kahit po ito, dito po natin matitest, sa kanya natin matitest yung pagiging pagiging totoong makabayan. Bakit? Isipin mo yung, kakampi mo, 'di ba? Yung kakampi mo na si Duterte, maka-China. Pero yung mga kasamahan mong mga senador, Bato de la Rosa, Robin Padilla, 'di ba? Etong si, ah, Bato de la Rosa, Robin Padilla, si Bongo, etong mga 'to talaga, talagang maka-China. Si Bongo hindi nagkokomento tungkol doon, nag-aalasara lang. Napakadalang magkomento ni Bongo, parang tipong, sige na nga para ma-pacify etong mga vloggers na nagtatanong kung anong komento ko, kung mako-condemn ako ba in China, 'di ba? Pero wala, talagang solid na mararamdaman mo. Si Tolentino ho kasi talagang isinusulong pa niya, kagaya nga yung maritime law, yung katulad nung ginawa ni Trillanes, 'di ba? So, okey na okey ako dito. Kung tatakbo ho si Trillanes na magsenador, kasi base roon sa tanong ko sa kanya, ay tanong nung sumunod sa'kin dun sa in-upload ko, eh, almost, 'di ba, almost na yung, completed na yung desisyon. Ibig sabihin, yung pagtakbo niyang mayor puwede pang hindi matuloy pa. 'Di ba? Madadagdagan pa 'yan, Leonora Maher, madadagdagan pa 'yan. Ngayon, in regard dito po kay Bongo, ay kay Gibo Teodoro, nagsabi na ho si Gibo, 'di ba, na hindi siya tatakbo nitong 2025. Hindi siya kakandidato. Samahan niya ang presidente natin. Oo. Dapat lang, 'di ba, panindigan niya sa pangulo natin na talagang karapat-dapat siya na kumandidato sa 2028. So, siya na nga po yung maging pambato natin sa pampanguluhan. At siguro naman natuto na ng leksyon eto hong si Gibo Teodoro. Dahil po sa ginawa nilang tawag dito, mabutihan sa mga incheck in regard to the West Philippine Sea, 'di ba? Natatrap sila. Oh, ang ending, binabaliktad raw sila. O di matuto ka na ng leksyon, 'di ba? So kapag ikaw ang maging presidente na, kayang-kaya mo na sigurong sabihin na, "Based on our experience, wala kayong kuwentang kausap. So back off." 'Di ba? At hindi magiging mahirap sa kanya 'yon. Bakit? Swerte nga ng susunod na presidente. Kasi base sa mga ginagawa ngayon ng pangulo, ng Coast Guard, 'di ba? Tawag dito, wala hong sisingilin sa kanila sa susunod na presidente ang mga incheck. 'Pag nagpatuloy sa ganitong stand ang ating presidente, si PBBM, that's good, 'di ba? Magandang legacy niya 'yan, 'no. 'Yun, kailangan niya ipakita na hindi siya aso ni Gloria, 'di ba? Tingin ko naman hindi. Isa pa, napakaikli lang naman ng samahan nila ni Gloria, it's just 2 years lang naman, nung nalagay siya sa DND. Sabi ko nga noon, "Why should I trust, Gibo Teodoro? Dahil ba magaling marunong mag-pilot?" 2 years lang naman, ang nakalaban lang naman niya si Undoy, 'di ba? Wala naman talaga siyang nakabakbakan, oo. Pero ngayon magkakaroon siya ng, full 6 years at 5 years diyan po sa DND, mas maganda 'yon, 'di ba? So, i-impeach ng mga 'to impeach ng mga 'to si VP Sara, 'di ang magiging bakbakan dito, ah, tawag diyan, palagay ko puwede hong mag-usap dito na sa pamamagitan po ng, ah, ano ba, yung, pakikisali yung ating pangulo sa negotiation. So, sino yung maghahagil na, "Tolps, give way ka muna kay Gibo, and then after that, takbo ka." 'Di ba? Kasi kailangan ng 10 years ng mga Marcos to have another Marcos to be in Malacanang. So, kasi ano pa lang 30 anyos pa lang si Sandro, wala pang ibang Marcos. Definitely hindi natin boboto si Amy Marcos. 'Pag kumandidato 'yan, yung 31.6 million baka ho 6 lang ang makuha ni Amy, sa 2028, 'di ba? Kasi kilala siyang maka-China, kilalang, anti-administration, oh, opo, abogada 'yan. Okey? So, yun yung nakikita ko rito, na talaga hong positibo, at ako sinasabi ko nga sa inyo, base sa takbo ng, klase ng,
pag-iisip ni VP Sara na madali siyang ma-trigger, yung, iniisip niya, eh, hindi po naman consistent doon sa subject matter, 'di ba? So, may problema sa sa klase ng takbo ng pag-iisip ni VP Sara. Delikado tayo diyan. Baka ho tayo diyan pa tayo pumapaaway, 'di ba? Baka diyan pa magkaroon ng pag-uutos na ng tawag dito, mapagyera tayo hindi po sa mga Inchik, kundi sa mga Amerikano. O mag-ugaling diktador, gano'n. Kasi madaling magalit, madaling mapraning, 'di ba? O kaya bye-bye na lang kay Sara. Hindi niya kakayanin ito. Magre-resign at magre-resign po 'yan pagka nagkaroon na ng, isinampang kaso ng impeachment. Isa pa, ang impeachment po rito sa Pilipinas, hindi po rito umiiral ang rule of law. Ang umiiral po rito is the number, 'di ba? It's a number game. Sabi ni Laitera, hindi mahalaga kay VP, hindi mahalaga kay Sara ang VP position, ang mahalaga sa kanya yung budget, aray. Tama, hindi nga niya ipinaglalaban ng posisyon, 'di ba? Pinaglalaban niya yung budget. Kailangan mahawakan niya. And the biggest question is, bakit kailangan mong mahawakan ang budget, right? Si SMR naman, tawag dito, hindi rin po siya ngayon hindi siya tatakbo pa ng, 2028 pagka-presidente. So, malamang 'yan magsasabayan po 'yan sila ni baka ho mag-vice president 'yan for Gibo, 'di ba? Until, tawag dito, susunod na 2036. Then, tatakbo naman na 'yan, takbo naman 'yan ng vice president ulit sa kung sino naman yung nandun. Tapos pagkadating ng puwede na susunod na eleksyon because kailangan 2 eleksyon ang lumipas, dalawang 6 years bago ho makakatakbo pa si Sandro, 'di ba? At dapat si Sandro po, mapatunayan niya na yung sarili niya na talagang hindi po siya katulad ng kanyang tiyahin, okey? Oh, kasi 30 anyos lang ngayon, kailangan 40 anyos, 'di ba? Alright, next topic naman po tayo. Naku, yung iyak nito ni Sara sigurado.